Magandang araw sa inyo mga kabayan, mga tropa. Isa na namang mainit at interesanting topic ang bibigyan natin ng reaction. Kaya kung mahilig po kayo sa mga politics, content, at tamang-tama po at para sa inyo ang channel na to. Ako nga pala si Kuya Frank at sana po suportahan niyo po yung munting channel na to. Sa pamamagitan po ng pag-like at pag-subscribe. Huwag niyo na rin po sanang kalimutang i-hit yung notification bell para kapag may bago tayong upload, hindi nyo na kailangan pang hagilapin yung channel na to. Kung saan na po itong magpa-pop up sa cellphone ninyo. Sabay-sabay po natin panoorin to. Una, ang problema lang natin, sila Tulfo, nagiging prosecutor. Ngayon, pati sila. Tapos, okay din in a sense na we needed it. Pero, dapat hindi kandidato. Correct. Ay, di ba? Madami namang nakaupo. Na hindi re-election. May tanong lang po ako. Anong masasabi ninyo kay Raffy Tulfo na parang matagal na yata na nananahimik? Hindi naman siya nagsasalita sa mga nangyayari. Sa mga issues. Pero doon sa ano ba yun, yung PC, yung lottery. Parang ang tapang niya ron eh. Ang dami niyang sinasabi. Pero pagdating sa issue sa Bicam na napakalaking issue din at saka ngayon sa pag-aresto kay Tatay Digong parang wala siyang masabi, parang ang tahimik po. Wala akong message sa kanya out of respect to a candidate. Okay. Ang message ko sa taong bayan, imulat niyo po yung mata ninyo dun sa mga kunwaring tagapagligtas versus yung totoong tagapagligtas. Correct. Ang totoo pong tagapagligtas, bukod sa buong may kapal, ay yung mga bayani na katulad ni Duterte, yung subok, hindi yung mayaman sa taong bayan talaga. Hindi po tagapagligtas yung kunwari didinggin kayo para lang sa mga type nila na issue. Kasi ikauundan ng karir nila. Pero hindi tahimik dun sa mga pinakamasasakit na issue na talagang sumisira sa bayan natin. Believe na believe ako, halimbawa yung mga vloggers, tumatayo talaga hanggang masaktan. Yung mga dating vlogger na supposedly matatalino, kung kailan masakit, dun hindi nagsasalita. Correct. Tama. So may bayaning vlogger, may peke. O ganun din sa senador, may totoong tagapagligtas, merong hindi. May peke din. Ako, pasensya na po, babanggitin ko lang yung pangalan. Matagal na akong hindi fan nung pangalan binanggit ko, ng senador na yon, yung pamilya na yon. I am sorry po. This is my personal opinion. I'm very sorry. Hindi nyo rin siguro ako gusto, hindi ko rin kayo gusto. Karapatan natin. Kasi po, ayaw ko ng anything na sumisira sa sistema. Ang hirap nga magbuo ng sistema, tapos biglang maninira kayo ng kapwa nyo, parang iimbestigahan nyo. Kunwari, investigador kayo. Hindi naman po ng due process, hindi makasagot yung inaakusahan. Correct. Kung minsan, makakachamba ka talaga dyan, may matutulungan ka. Good. Pero chamba lang yun. Yung mga naaapi. Diba? Mas pinofocus yung for the show ba? Oo, tapos isa kanila, edited dyan. Yung kapag nakatulong sila sa kapwa, wow, ang daming coverage. Yung mga naapi, Tama. anong coverage? May erratum ba sila ini-issue? Hindi sa makapag-explain. Hindi makapag-explain. Yung iba dyan, galit na po. Tinulfo na ako, wala man na tumawag sa akin. It's wrong, and I'm not against them personally. It's not personal. In other words, sir, selective siya. Oo, tsaka diba, tataas na ng rating nyo. Sige na, ako, suka. Sige, suka, ang tingin nyo sa akin, no problem. Kasi manalo matalo, magsasalita po ako ng totoo. Correct. Dapat po walang siraan ng sistema. Namamatay, lagi na lang, sinisira sistema. Impeachment, binoto na nga, sisirain pa yung binoto ng tao. Ang dali-dali magpasa ng batas, biglang mamaya, dadagdagan. Correct. Lahat. Pero patuloy pa yun, attorney, no? Patuloy pa yan. Patuloy pa yan. Pero para saan pa? Sa totoo lang. Tutuloy tayo, pero ano? Next na naman sa April oral. Yung issue nga, natatapakan na, natabunan na. Usapan natin kung nandito sila o hindi. Kasi nakakatuwa na issue. Pero sa totoo lang, importante ba yun? Tapos I heard, sir, na yung regarding sa 2025 budget na oral, in-extend sa May 16, I think. Oo nga. So after na ng election. Oo, tapos na. O, diba? Meanwhile, ilang percent na yung nagastos doon dahil sa mga automatic release. Kasi di ba ang appropriations, merong mga automatic na appropriated pang-paandar ng gobyerno ba? Oo nga Siyempre, na-release na yun. So, sa DSWD, na-release na. Siguro last na tanong na lang, attorney. Ano na ba yung plano ng PDP, attorney, na yung si former President Duterte po nandun na sa
Dahil, Yun nga ano yung plano problema, ng grupo? Ano bang ginawa nila? Di ba pinipili talaga tayo? Di Oo, ba yun naman talaga yung plano nila? So tayo, ano ba gagawin natin? May instructions na ba si tatay doon sa Hindi, inyo? sa attorney? kanya talaga sabi, tumuloy lang tayo ng tumuloy. And Okay. siya, tsaka si Inday will do the best they can to post, to speak. Pero wala na sa kanilang sagot, nasa inyo na, makikinig ba kayo? Okay. Makikinig ba kayo? Alam ko, ngayon, it sounds like I'm a candidate na parang, oy, sabi niya, boto niyo ako daw po. Hindi po. Sa totoo lang, kung sino yung sabihin niya, from now on, makinig na po kayo kasi Correct. he has proven na hindi sa tuta ng oligarkiya, hindi sa tuta ng US, China o kung ano pa man, Tama. talagang servant siya ng Pilipino. Ang linaw na proven na ilang beses yung ba kailangan Correct. bago makinig sa kanya. Kasi kung yung Tulfo, galit kayo, selective siya, kayo, selective din. Kung minsan yung taong bayan, selective din, makinig tayo kay Digong, tapos pag hindi Correct, correct, sinasabi, ay ayoko na. Anong ganun? Kung talagang natitiwala kayo, lalo na po sa endorso, sa botohan, makinig na po tayo, parang awa na. Tapos huwag yung sabihin, hindi, mahina yung iba sa PDP. Walang ganun. Walang ganun. Vote split tayo Vote para split. i-save natin si Titi Sara. Oo, Save natin. survey lang yan. Survey, alam niyo. Nag-iba-iba nga yung survey, attorney. Iba yung sa survey ng mga mainstream. Iba yung may survey Saka ng nakita nyo tayo ang pinaka-highest gainer. Mm. Yung iba, mas mataas pa sa atin, pero pababa. Mm. O di, pagdating ng May 12, ganyan na yan kung hindi kayo magpapaloko. So you mean to say, attorney, yung effect ng pag-aresto kay Tatay Digong, what is the effect sa PDP po? Bumababa ba o tumaas lalo? May mga nagtanong nga sa akin, bakit daw ang ganda ng survey ko? Hindi naman ako gumagastos. Oo. Sino ba ang campaign manager? Kasi wala nyo? namang pera talaga ang Sabi PDP. sa akin, sino ba ang campaign manager? Alam mo, sagot ko, si BBM ang campaign manager. Ayan. Yung mga paninira niya. Kasi wala ka nang gagawin eh. Oo. Tama. Kasi kung sino yung i-endorse niya, yun ang ayaw ng tao. Tao. Totoo. Tama. Yan, hindi ako nangaaway. Alam niyo naman ako, diplomasya ang aking plataforma. Pero kampanya to, bawal ang balat sibuyas dito. Tama. Correct, Kami, correct. tinatawag yung suka, tsaka yun, pang-aasar lang yan. Ako hindi ako nangaasar. Nagsasabi lang ng totoo. Una, halimbawa, yung sinabi kong respectfully, na hindi ko type yung ginagawa dun sa hearing, opinion ko yun. Pag sinabi kong hindi ko rin type yung ginagawa na kunwaring piskalya ng ibang kandidato, they take the law into their own hands. Ayoko yun eh. Pero that's sincere. Hindi ako nang aasar. Hindi ako nang aasar. Nagsasabi ako ng totoo. Walang balat sibuyas eh. Ako nga kung ano-ano na binato nyo sa akin, sinasalag ko lang yung kamatis ko. Di ba? Nakita nyo naman yung kamatis nila. Natanggap ko naman yung mga kamatis nyo. Sinasalsyado ko pa. Attorney, last na lang. Maraming nagtatanong ng mga audience ko, attorney. Paano mo raw na dala yung sarili mo? Bakit ang bata-bata mo pa rin? Music. Music talaga. I believe. Kasi yung batas, nakakatanda yan. Correct. Yung music, bawi. Uh, Nakabata yan. Sir, paniwagan po natin sa mga nagmamahal sa mga Duterte. Ano po yung mga mensahe po natin sa kanila? Yung pagmamahal nyo kay Duterte, kailangan po malinaw sa utak ninyo that it is not worship. Alright. It is gratitude. Bakit? Kasi talagang Duterte lang na pamilya ang nagmahal sa Pilipinas na nakarating sa ganung kataas. Kasi dito, ikaw, mahal mo Pilipinas. Makakarating ka ba sa presidency? Malabo. Sana, pagdadasal kita kung gusto mo yan. Pero malabo. Kasi ang oligarkiya, pag nagmamahal sa Pilipinas, hindi napapa. Kasi the system already works for them. Ayaw nilang maalog. Ang mga Duterte, mahal ang Pilipinas, pero dahil sa patunay sa ginawa sa Davao, nakaangat. Hindi natigil ng mga oligarkiya. Kailangan natin ulitin yun. Ngayon naman sa Senado, I'm telling you, sabihin nyo na lahat ng gusto nyong kritisismo sa akin, okay lang. Ang mapapangako sa inyo, yung Duterte 9, kayang PDP Laban Street, walang tutak dyan ng oligarkiya. That's a promise. Walang tuta dyan sa mga lumang pangalan. Ako, I even speak for Attorney Vic. Marami ko minsan nagdududa kay Attorney Vic. Real talk tayo. Double agent. Tigil nyo na yan. Straight tayo. PDP Laban straight. Kasi si Attorney Vic, those who are not against us are with us. Sabi sa Biblia, diba? He is with us. Sinasabi niya na binubulgar niya na nga lahat ng mga koneksyon nila. Correct. Ng administrasyon. Correct. Hindi pa ba tayo magpapasalamat doon? Diba?
Tapos, sila Marcoleta. Dadating mamaya si, ano? Pupunta dito. May kailangan pa ba magpatunay ng mama? Napakagaling. Ano ba kailangan patunayan niya? So most likely, attorney, kompleto kayo mamaya. Hindi. Kasi nga, ang very clear, ang plano namin is to be everywhere. Okay. Kaya baka dalawa, tatlo. Okay. Sa totoo, baka dito nga pinakamadami kasi tatlo dito eh. Okay, sige. Tapos, alam niyo naman yung sitwasyon ni Senator Bato. So, we're not sure kung saan siya Okay. dadalo. Pero dadalo yun. Hindi ko lang alam kung saan for security reasons. Tama. Why? Not because he is evading arrest. Mali yan ha. Mali yung headline na Bato is evading arrest. Mali. He is evading illegal arrest. Correct. Iba yun. He is evading illegal arrest. Kasi baka, Sanctioned by the government. kasi kung hindi na naman dadaan sa korte, di ba? Dadalhin na naman kaagad. Sinabi na nga sa hearing nila nung isang araw na ang preliminary findings illegal. yung Illegal. arrest. So if they are going to effect the same arrest on Bato, edi illegal ulit. Illegal pa rin. O so ba't nyo sasabing evading the law si Bato? Okay Hindi. guys, hanggang dito na lang po natatapos ang video ito. Kung meron po kayong komento or suggestion po, huwag po kayong mahiyang mag-comment dito sa comment section. Hanggang sa muli, ito nga pala inyong Kuya Frank. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Hanggang sa muli, bye-bye!